ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa isang relasyon ay hindi sapat ang pagmamahalang. Kailangan din ng pangunawa at pagtutulungan para pareho kayong umangat sa buhay. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang lumabang mag-isa para sa relasyon ninyo ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lindsay. Nagtatrabaho bilang credit analyst sa bangko at matagal nang tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Lagi po kasing nakatutok talaga sa inyong istasyon na Barangay LS 97.1 ang radyo sa kanti namin. Kaya palagi rin akong nakaabang sa inyong programa na sakto sa lunch break ko. Ang gusto ko nga po palang i-share na kwento ng buhay ko ay tungkol sa naging first boyfriend ko na si Ed. Magkaklase kami noong high school at nasa third year na kami nang maging boyfriend ko siya. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay hindi pa ako pwedeng magkaroon ng boyfriend kaya patago pa ang relasyon naming dalawa. Ayaw kasi ng mga magulang ko na masira ang concentration ko sa pag-aaral. Consistent top 1 kasi ako sa Section A at nang mag 4th year kami ay naging running for valedictorian ako. Mabuti na lang at nakuha ko pa rin ang award na yon kahit na pinagsasabay ko noon ang pag-aaral ko at relasyon namin ni Ed na umabot hanggang sa mga panahong pareho na kaming nagtatrabaho, Papa Dudut. Beb, eto na yung pagkain natin. Spaghetti, fried chicken at pineapple juice tong in-order ko para sa lunch natin. Ilalagay ko na tong tray ng pagkain dito sa lamesa. Sige, Beb. Sorry kung ikaw pa talagang umorder para sa lunch natin. Okay lang. Kasi kailangan mo ring tipirin yung huling sweldo na nakuha mo dun sa inalisan mong trabaho. Sana nga makuha ko kaagad ang back pay ko para makapag-apply na rin kaagad ako sa iba. Oh, eto pala yung plato ng pagkain mo. Ilalagay ko na dito sa harapan mo. Salamat, Beb. Baka naman nagkaroon lang kayo ng misunderstanding sa trabaho, Beb. Masyado lang talaga siyang mayabang. Kung alam mo lang sa opisina namin, sa akin palagi mainit ang mata at ulo niya eh. Paano mo naman nasabi yan? Mula kasi nang maregular ako sa trabaho, sa akin niya tinatambak ang mga trabaho na yung iba, hindi naman talaga dapat akong gumagawa. Aba, hindi na nga tama yan. Kaya nga grabe ang inis ko sa tao na yun. Pero bakit hindi mo na lang siya nireklamo sa HR office nyo? Mas matagal ang process kapag nireklamo ko pa siya. Pero kung yun ang ginawa mo, hindi mo nakakailanganing mag-resign. Yaan mo na yun. Kasi makakahanap din naman kaagad ako ng bagong trabaho. Oo nga. Pero kasi parang napapadalas na yata yung hindi mo nakakasundo ang mga nagiging boss mo sa trabaho, bebe. Beb, hindi kaya kailangan mo na mas habaan ang pasensya mo sa trabaho at sa mga boss mo? Anong ibig mong sabihin? Napansin ko lang din na madalas na boss mo ang nagiging dahilan ng pagre-resign mo sa trabaho. Beb, wala sa akin ang problema. Nasa kanila yon. Alam mo naman kung gaano ako kasipag sa trabaho eh. Alam ko yun. Mas madalas ka pa ngang mag-overtime sa akin. Pero ayun nga, napansin ko lang na hindi ka masyadong tumatagal sa mga nagiging trabaho mo. Minamalas din kasi ako sa mga nagiging boss ko. Kung hindi naman dahil sa kanila, hindi ako magre-resign. Basta wala sa akin ang problema. Nasa kanila yun. Ay, baka nga nasa kanila talaga ang problema. 80th birthday nga pala ni Lola sa susunod na linggo. Samahan mo kung pumunta dun ha. Bakit naman kailangan pa kitang samahan dun? Dahil boyfriend kita. At gusto ko na makita ka ng ibang relatives ko sa birthday celebration ni Lola. Beb, nakilala ko naman na sila. Kaya hindi mo kailangan na ipakita pa ulit ako sa kanila. Palaging tinatanong sa akin ni na Mami kung kailan daw ba ulit kita isasama sa family gathering namin. Pati nga si na Tita kinukumusta ka palagi kasi hindi ka nagpapakita sa kanila. Next time na lang, Beb. Alam mo naman na hindi ko masyadong gusto na nakikipag-bonding sa mga kamag-anak mo.
Kasi wala silang ibang tinatanong sa akin kundi puro tungkol sa trabaho ko. Kung kailan kita bibilhan ng bahay o kailan kita pakakasalan. Ganun naman kasi talaga ang matatanda. Pagpasensyahan mo na lang sila. Okay lang naman sa akin, pero next time na lang talaga ako pupunta ulit sa inyo. Siguro kapag may trabaho na ulit ako. Sigurado kasi ako na magtatanong na naman sila tungkol doon. At ayoko naman na magsinungaling sa kanila. Beb, ano kaya kung mag-aral ka ulit? Mag-aral? Oo, ipagpatuloy mo yung college mo hanggang sa makatapos ka. Bakit ko naman kailangan na gawin pa yon? Dahil kapag nakapagtapos ka ng college mo, mas marami kang job opportunity na pwedeng makita. Sige, pag-iisipan ko yan. Pero mukhang malabo kasi mahihirapan lang ako sa mga gastusin. Huwag ka mag-alala kasi sa oras na magdesisyon kang bumalik sa college, tutulungan kita sa lahat ng gastusin mo, Beb. Papa Dudut, mahigpit talaga ang mga magulang ko pagdating sa pag-aaral ko noon. Sobrang tutok sila sa akin lalo na ang mami ko na nagtatrabaho bilang principal sa ibang school. Bunso kasi ako sa magkakapatid tapos yung 3 kapatid ko lahat sila ay successful sa career. At ayaw nila na pumalpak pagdating sa bunsong anak nila. Kaya lahat ng pressure ay nasa akin din noon, Papa Dudut. Magkabaliktad naman kami ni Ed pagdating sa pag-aaral. Kung anong sipag at tiyaga ko, ayun namang tamad niya na aralin ang halos lahat ng subject namin noong nasa high school pa kami. Kaya medyo bumaba rin ang grades ko noong nagsisimula pa lang ang relasyon namin. Palagi ko rin siyang tinutulungan sa pag-review at mga school project namin hanggang sa makagraduate kami. Magte-3rd year na siya sa college nang tumigil siya sa pag-aaral dahil na-stroke ang papa niya. Nagtrabaho na lamang siya noon pero 1 taon nang lumipas ay pumanaw din ang papa niya. Nang makagraduate naman ako ng college, kaagad ako nakahanap ng magandang trabaho samantalang si Ed ay nakailang palit naman ng trabaho. At 2 lang madalas ang dahilan noon. Nag-resign siya dahil nakaaway niya ang boss niya o hindi na-renew ang kontrata niya. Noong 3 taon na akong nagtatrabaho, wala akong mabigat na responsibilidad o gastusin sa bahay. Kaya naman naisipan ko na tulungan si Ed sa pag-aaral niya. At sa huli ay tinanggap niya rin ang tulong na inaalok ko para makapag-aral ulit siya sa college, Papa Dudut. Ang sakit naman sa ulo nitong topic ng research paper namin. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulan. Beb, kumain ka muna. Nagluto ako ng paborito mong merienda na pancake na may caramel syrup. Mabuti pa nga kumain muna ako. Kasi sobrang sakit na ng ulo ko sa ginagawa ko na to. O eto na ang platito ng pancake para sa'yo. Nagtimpla na rin ako ng pineapple juice kasi alam ko na ito ang gusto mo na kapartner ng pancake. Mabubusog na naman ako nito. Kailangan mo yan para sipagin ka lalong mag-aral. Napapagod na nga ako, Beb. Mabuti na lang at walang ibang tao ngayon dito sa bahay nyo. Hindi ako maiilang na kumain ng madami ngayon. Marami akong niluto kaya damihan mo rin talaga ang pagkain mo, Beb. Anong oras ba uuwi yung mga kasama mo dito sa bahay? Gabi pa makakauwi ang mga yun kasi may kanya-kanya silang lakad. Saka ayos lang naman na makita ka nila dito sa bahay namin. Ayos lang sa'yo pero hindi para sa akin. Iniiwasan mo ba ang pamilya ko? Mabait naman sila sa'yo, di ba? Hindi ko sila iniiwasan at tama ka na mabait sila sa akin. Eh bakit parang ayaw mo na makita ka nila dito sa bahay? Ano na lang kasi ang iisipin nila? Na tinutulungan mo na nga ako sa mga gastusin sa pag-aral ko tapos nakikikain pa ako dito sa inyo. Beb, hindi naman nila alam na tumutulong ako pagdating sa tuition fee mo. Talaga? Hindi mo sinabi sa kanila na ikaw ang nagbabayad ng tuition fee ko? Oo, ang alam nila. Working student ka. Super naa-amaze nga sila sa'yo kasi napagsasabay mo raw ang pagtatrabaho at pag-aaral. Nako, dapat hindi sila ma-amaze sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman kasi totoo na napagsasabay ko yung pag-aaral at pagtatrabaho. Kasi ikaw yung totoong nagtatrabaho para sa tuition fee ko. Babe,
Yun lang naman ang sinasagot ko sa pag-aaral mo. Sa katotoo naman na working student ka. Nagtatrabaho ka pa rin para sa allowance at iba pang gastusin na kailangan mo. Thank you, Beba. Alam ko naman na hindi talaga madali yung ginagawa mong pagbabudget para lang mabigyan ako ng pang-tuition ko. Aaminin ko, hindi talaga madali lahat to. Pero lahat naman nahihirapan muna bago maging successful sa buhay. Pero hindi mo naman kailangan mahirapan para sa akin. Hindi mo naman talaga ako responsibilidad. Oo nga, hindi kita responsibilidad. Pero part ka ng buhay ko. Kaya gusto kong tulungan ka. Kasi naniniwala ako na magiging part din ako ng success mo sa future. Siyempre naman. Palagi kang magiging parte ng mga plano ko sa buhay. At kapag nakatapos na ako ng college, promise, babawi talaga ako sa lahat ng mga naitulong mo sa akin. Huwag mo munang isipin yung pagbawi-bawi na yan. Mag-focus muna tayo sa kung ano ang dapat nating unahin na asikasuhin sa ngayon. Kagaya na lang ng dahilan kung bakit nakakunot yung noo mo habang nakaharap ka sa laptop mo kanina. Ayun ba? Ang hirap kasi ng topic namin sa research paper. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng introduction. Alam mo, feeling ko, matutulungan kita dyan. Talaga? Oo! Best in thesis kaya yung ginawa kong thesis nung college ako. Patingin nga ako ng topic sa laptop mo para masimulan ko nang gawin yan, Beb. Papadudot, masasabi ko na kahit papaano ay naman ako ang pagiging matalino ng mami ko na principal at daddy ko na isang architect. Kasi hindi ako masyadong nahihirapan pagdating sa pag-aaral ko. Malaki ang naging lamang ko sa salutatorya ng batch namin noong graduate ako ng elementary. Pero nang mag-high school ako ay palaging dikit ang final grade namin ng kalaban ko sa pagiging una sa pinakamatalino sa klase. Medyo nagulo pa nang pumasok na sa buhay ko si Ed. Iba pala talaga kapag nagkaroon ka ng love life sa high school. Kahit na anong gawin ko noon, naapektuhan ang pag-aaral ko lalo na sa mga munting tampuhan namin ni Ed. Napunta ako sa top 3 noong nasa 3rd year ako pero nabawi ko rin naman ang pagiging top 1 noong nasa 4th year na ako. Siguro kasi ay nakapag-adjust na rin ako kung paano pagsabayin ang pag-aaral ko at relasyon ko kay Ed noon. Kaya kahit nung college, hindi na ako masyadong nahirapan sa pag-aaral dahil nakapag-adjust na nga ako. Nakasama ko si Ed, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang dahilan kung bakit gusto kong tulungan si Ed sa pag-aaral niya ay para na rin sa future naming dalawa. Alam ko kasi na mas magiging maganda ang future niya kapag nakapagtapos siya ng kolehiyo. At syempre kasama ako sa future niya, gusto ko na sabay kaming umangat na dalawa. Dahil ako ang naunang umangat, ako yung dapat na mas tumulong sa kanya. Nung una talaga ay ayaw niya dahil ilang taon na siyang huminto sa pag-aaral at masyado na raw siyang matanda. Ang sabi ko naman ay walang edad pagdating sa pag-aaral. Lalo na kung porsigido kang matapos ito. Matagal din bago siya nakumbinsing pumayag na tanggapin ang tulong ko. May trabaho na rin siyang panggabi noon sa isang convenience store. Ang usapan namin ang sweldo niya ang magiging allowance niya at gagamitin sa iba pa niyang mga gastusin. Pero ang buong tuition fee niya ay ako na ang sasagot. At kagaya ng nabanggit ko kanina na medyo tamad si Ed pagdating sa pag-aaral niya, madalas ko siyang tinutulungan noon lalo na sa mga research paper na kailangan niya, Papa Dudut. Ba't nandito ka pa sa office? May tinatapos pa kasi ako na trabaho dito. Di ba kanina pa tapos ang shift mo? Oo, pero eto na nga. May PowerPoint presentation pa na pinapagawa sa akin yung supervisor natin. Ayoko nang ipagpabukas to kaya pinipilit ko nang tapusin ngayon. Kailan bang deadline ng ginagawa mo na yan? Mga lunchtime daw bukas. Oh, mahaba pa palang oras mo. Bakit pinipilit mong tapusin ngayon?
Nag-open kasi ulit yung management ng overtime para sa araw na to. Sayang naman kung hindi ko susulitin yun. Grabe, pagdating talaga sa overtime hindi mo pinapalampas, no? Ganun talaga, Jane. Para masulit ko yung pinapasok ko dito sa opisina. Wala, Lindsay, halos araw-araw ka na nag-overtime. Uy, hindi naman. Ay, oo nga pala. Nag-overtime ka lang kapag inopen nyo ng management para sa atin. Pero wala ka pa ring overtime na pinapalampas. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Lindsay. May pinag-aaral ka ba ngayon? Ha? Ang ibig ko sabihin, may pamangkin o pinsan ka bang pinag-aaral kaya grabe ka kung mag-overtime? Wala. Talaga? Kulang na lang, saluhin mo ng mga trabaho namin para lang makapag-extend ka pa ng oras dito sa opisina. Wala namang masama kung palagi ako nag-e-extend ng oras dito, di ba? Basta nababayaran lahat ng pinagtatrabahuhan ko. Oo, pero hindi mo dapat inaabuso masyado sa trabaho ang katawan mo. Nagpapahinga naman ako ng tama, Jane. Aba dapat lang, kasi baka naman magkasakit ka na dahil sa ginagawa mo na yan ha. Pero bakit nga panay ang hataw mo sa trabaho ngayon? Sinabi ko naman sa'yo na sinusulit ko lang yung chance na binibigay nila para makapag-overtime tayo. Hindi nga. Naku, parang alam ko na yan. May hinahabol kang promotion, no? Wala, no? Saka kakapromote ko lang 4 months ago. Ayun na nga, kakapromote mo lang kaya hindi mo na kailangang magpakitang gilas sa kanila dito sa opisina natin. Hindi rin ako nagpapakitang gilas. Uy, sige na nga. Sasabihin ko na yung totoo. Ayan, sige. Yan talagang hinihintay ko eh. Ang totoo, may gusto kasi akong bilhin na bagong cellphone. May kamahalan kaya pinag-iipunan ko talaga. May credit card ka naman diba? Oo nga pero max out na yung credit limit ko. Magkano ba yan? Medyo mahal. Kasi bagong labas lang din yung cellphone sa mall. Gusto ko kasi talaga yung design saka yung specs ng phone na yun. Baka naman pasok pa yan sa credit limit ko. Gusto mo makiswipe muna sa akin tapos hulug-hulugan mo na lang? Ay naku, hindi na. Malapit ko naman nang makumpleto yung ipon ko para doon. Sigurado ka? Oo. Konti na lang naman ang kulang doon sa ipon ko. Hindi naman kita agad sisingilin kung sakaling makiswipe ka sa credit card ko, no? Alam ko naman yun. Ayoko lang din madagdagan pa yung binabayaran ko kada sweldo natin. Kaya mas okay na sa akin na pag-ipunan muna ang pambili ko sa bagay na gusto ko kaysa utangin ko pa sa iba. Hindi ka naman mangungutang sa akin eh. Makikiswipe ka lang sa credit card ko. Ganon din yun. Kailangan ko ring hulugan hanggang mabayaran ko yun sa'yo. At yan din talaga ang iniiwasan ko na mangyari. Yung marami akong hinuhulugan hanggang sa hindi ko napapansin. Wala na palang natitira sa akin. Ayan tayo eh. Tapos magkakasakit ka ng dahil lang sa isang cellphone. Hindi mangyayari yan. Nagpapahinga naman ako talaga kapag kailangan na ng katawan ko. Kaya wag mo na akong isipin, Jane. Ayos lang talaga ako. At nag-e-enjoy ako sa lahat ng overtime na ginagawa ko dito sa opisina. Papadudod sa unang semester ni Ed bilang irregular student sa third year college ay hindi ganon kabigat ang naging gastusin ko. Lalo na at bago lang din noon si Ed sa trabaho niya kaya masipag siyang pumasok. Pero nang sumunod na semester ay naramdaman ko ang bigat ng gastusin dahil sa pagtaas ng tuition fee niya. Tapos ay napadalas pa ang absent ni Ed sa trabaho dahil may mga kailangan daw siyang asikasuhin na para sa school niya. Kaya naman pati ang allowance at iba pa niyang mga gastusin sa bahay nila ay madalas na sa akin na rin ang gagaling kapag hindi na sapat ang pera niya. Ayoko kasi na mawalan siya ng gana o mawala ang concentration niya sa pag-aaral. Nang mga panahon na yon ay naging kasama na sa pangarap ko ang mapagtapos ko ng college si Ed. Oo, nahihirapan ako pero hindi ko siya susukuan. Ganon naman kapag mahal mo ang isang tao, hindi ba? Hindi mo siya susukuan at tutulungan mo hanggat kaya mo. At yon ang ginawa ko noon, Papa Dudut. I-explain ang part na to ng research paper ni Ed. Kailangan ko yata maglagay ng mga sample para maging mas malinaw ang explanation ko.
Beb, tapos ka na ba sa ginagawa mo dyan sa research paper ko? Hindi pa nga, bebe. Hindi ko pa rin nagagawa yung pinaka-conclusion, saka yung explanation sa isang part dito ng topic nyo. Mamaya mo na lang siguro ituloy yan. Magpahinga ka muna. Eto, may dala akong banana Q na binili dyan sa labas ng bahay namin. Ayan, salamat! Baka kailangan ko na rin talaga na kumain ng matamis para mas makapag-isip ako ng maayos mamaya. Alam ko naman na kaya mong tapusin yung research paper ko. Tsaka sa susunod na araw pa naman ang deadline yan kaya mahaba pang oras mo para gawin yan. Medyo nahihirapan nga ako kasi kakaiba ang topic ninyo ngayon. Kayang-kaya mo yan, Beb. Palagi kayang matataas ang grades ko dahil sa mga research paper na ginagawa mo para sa akin. Kaya sigurado ako na matatapos mo rin kaagad yan. Buti nga na-explain mo ng maayos sa mga professor mo yung mga ginawa kong research paper nung nakaraang semester. Kinakabahan ako kasi baka mamaya masyadong malabo yung ginawa kong explanation para sa'yo. Sobrang linaw kaya naintindihan ko rin kaagad lahat. Kinakabisado ko talaga, lalo na yung mga key points. Kaya nasasagot ko ang bawat tanong ng mga professor ko. Ang galing mo namang magkabisado. Hindi ko naman magagawa yun kung hindi dahil sa'yo. Tsaka alam mo ba, pinagmamalaki kita palagi sa mga kaklase ko. Talaga? Ano namang sinasabi mo sa kanila tungkol sa akin? Kung gaano kaganda, kabait, kasipag at katalino ang girlfriend ko. Kaya napakaswerte ko na akong pinili mo na maging boyfriend, Beb. Grabe, baka naman maniwala sila masyado sa mga sinasabi mo sa kanila tungkol sa akin. Ano naman? Totoo naman lahat ng sinabi ko na yun tungkol sa'yo. Na maganda ka, mabait, masipag at matalino. Alam mo, kainin na lang muna natin yung banana Q na binili mo. Baka matunaw na yung asukal nito dahil sa tamis na mga sinasabi mo dyan. Sige, eto na yung stick ng banana Q mo, Beb. Thank you, Beb. Beb, may itatanong sana ako. Ano yun? Baka pwedeng dagdagan mo yung allowance ko sa susunod na linggo? Medyo kinukulang na rin kasi yung binibigay mo sa akin. Pero di ba nakakasweldo ka pa naman dun sa part-time job mo? Oo, pero nahihirapan na rin kasi akong pagkasyahin yun sa totoo lang. Alam mo na, may iba rin ako na kailangan pagkagastusan dito sa bahay namin. Hindi ako pwedeng hindi mag-share sa mga gastusin dito. Sa bagay, may point ka naman sa sinabi mo. Tapos madalas absent ako sa work ko gawa ng mga klase ko at group project. Kaya hindi ko rin nakukuha ng buo yung sweldo ko. Ay, pasensya na talaga kung masyado na akong nagiging pabigat sa'yo ha. Ayos lang, Beb, huwag mong isipin yun. Alam ko naman na mabigat talaga yung ginagastos mo sa tuition fee ko. Tapos eto, dadagdag pa yung allowance ko sa kailangan mong isipin. Sobrang nahihiya na talaga ako sa'yo. Kung may iba lang na pwedeng tumulong sa akin. Kaya nga nandito ko para tulungan ka, Beb. Kaya huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala para sa'yo. Papadudot, nahihirapan na rin talaga ako sa lahat ng ginagawa ko para kay Ed. Lalo na noong pati allowance niya ay ako na rin ang nagbibigay. Yun yata ang unang pagkakataon na grabe ang overtime ko sa pagtatrabaho. Napansin na nga yun ni Jane at madalas akong binibiro na parang may anak na ako. At kung kumayod sa pagtatrabaho ay parang pamilyado. Sinasabi ko na lamang palagi na may pinag-iipunan kasi ako at may gusto akong bilhin na bagay. Sobra din ang pagtitipid ko noon sa sarili ko lalo na kapag humihingi si Ed ng extra na pera. Hindi ko naman siya pwedeng hindi bigyan kasi wala siyang ibang pwedeng kuhanan ng pera. Mula nang pumanaw ang tatay niya, ang dalawang kapatid lang niya ang kasama niya sa bahay. Wala na rin kasi siyang nanay at hindi suportado ng mga kapatid niya ang pag-aaral niya. Ako lang ang pwede niyang asahan noon. At nangako ako sa sarili ko na hindi ako mapapagod. Na maging dahilan ng pag-angat ng lalaking pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko ay bigla akong nagkaroon ng anak sa laki ng responsibilidad ko mula nang tulungan ko si Ed na makabalik sa pag-aaral niya. Doon ko mas na-appreciate yung ginawang pagpapaaral sa akin ng mga magulang ko.
Grabe pala talaga yung gastos. At pagod sa ganong sitwasyon, tapos ay nadadagdagan pa yon, yung pagod na yon sa tuwing nagpapatulong si Ed sa mga research o report paper niya. Pakiramdam ko rin talaga ay para akong bumalik sa college dahil sa paggawa ko ng mga kailangan ni Ed sa klase niya. Para kong pinag-aaral ang sarili ko dahil ako ang gumagawa ng halos karamihan sa mga kailangan niya para ipasa. Ang sabi kasi ni Ed, hirap talaga siyang intindihin ang mga topic nila sa major subject. Kahit na anong aral o basa raw ang gawin niya, hindi raw yon pumapasok sa utak niya. May mga oras din na tatawagan niya pa ako sa trabaho para lamang mag-follow up ng research paper na pinapagawa niya. At may ilang beses pa na yung research paper na yon ay para sa grupo niya. Isang group sila na dapat gumagawa noon, pero dahil alam ni Ed na matalino ako at kaya kong gawin yon ay pinapaubaya niya sa akin ang bagay na yon. Palagi naman silang nakakapasa dahil sa ginagawa kong effort. At sapat na yon noon para kahit papaano ay mabawasan ang pagod na nararamdaman ko. Dahil nakikita ko noon na may patutunguhan ng effort na ginagawa ko, Papa Dudut. Oh Beb, napatawag ka. Busy ka ba? Hindi naman, kasi naka-lunch break ako ngayon. Magsisimula pa lang akong kumain dito sa kantin. Ayan, sakto pala ang tawag ko. Oo Beb. Bakit nga napatawag ka? Wala ka na bang klase ngayon? Mamaya pa ulit 2 PM ang susunod na klase ko. Itatanong ko lang sana kung okay na ba yung ni-revise mo na research paper namin ng mga kagrupo ko. Hala, oo nga pala. Kailan mo nga sinend yun sa email ko, Beb? Kahapon pa. Hindi mo pa rin ba yun na-check hanggang ngayon? Pasensya na, Beb. Nag-overtime kasi ako kahapon kaya late na rin ako nakauwi. Pero sige, aasikasuhin ko kaagad pagkatapos ng trabaho ko mamaya. Sigurado naman na matatapos mo yung revision mamaya, no? Pipilitin ko kasi hindi ko pa rin talaga nababasa yung sinend mo sa email ko. Sige, sana naman matapos mo na yun mamayang gabi. Tapos bigyan mo na rin kami ng mga key point na kailangan naming aralin o tandaan para hindi kami mahirapan na sagutin yung mga ibabatong tanong sa amin ng professor namin. Sige, ako nang bahala dun. Tatawagan ka agad kita kapag natapos ko na mamaya. Thank you, Beb. Kakain na rin muna ako kasi mamaya pa naman yung susunod na klase namin eh. Bye! Bye, Beb! Ay. Uy, Lindsay, tapos ka na mag-lunch? Hindi pa, medyo kasi simula ko pa lang din kumain dito. Buti naman kasi akala ko wala na ako makakasabay na mag-lunch eh. Pa-share na ako dito sa table mo ah. Ano palang pagkain mo? Bumili lang ako ng pork adobo at saka half rice. Naks, diet ang friend ko. Sira, hindi ako nagda-diet. Busog pa rin kasi ako dahil dun sa kinain ko na tinapay kaninang umaga. Ang bilis mo namang mabusog. Kaya ka hindi agad tumataba eh. Hindi kagaya ko na mayat-maya nakakaramdam ng gutom. Uy, ilang taon na nga lang pala mag-aaral yung boyfriend mo? Nahabol na niya yung mga minor subject na naiwan niya. Kaya pagkatapos ng semester na to, siguradong 1 taon na lang makakagraduate na siya. Alam mo, napakaswerte mo dyan sa boyfriend mo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi sobrang sipag niya. Kitang-kita na marami siyang pangarap para sa sarili niya at para sa inyong dalawa. Hindi niya naman igagapang yung pag-aaral niya kung wala siyang plano sa buhay, diba? Oo. Tama ka dyan sa sinabi mo. Grabe nga yung tiyaga niya na pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Aba, hindi biro na gawin yun ah. Yung mag-aaral nga lang sobrang hirap na tapos sasabayan ko pa ng trabaho. Siguro, sobrang proud ka dyan sa boyfriend mo. Oo naman, syempre. Proud ako sa lahat ng ginagawa ni Ed. Naku, dapat lang kasi sobrang bihira na yung ganyang lalaki. Yung iba kasi,
Kapag tumigil na ng ilang taon sa pag-aaral, tinatamad na talagang bumalik para tapusin yun eh. Sigurado ako na ikaw yung naging inspirasyon niya para bumalik ulit sa pag-aaral at tapusin yung college niya. Kapag nakagraduate na siya at nakakuha ng mas magandang trabaho, pwede na kayo magpakasal. Magpapakasal talaga agad? Oo naman, doon din naman kayo pupunta eh. Sigurado rin ako na mas maganda na ang buhay na may bibigay niya sa'yo. Kaya wag mo nang pakakawalan yung boyfriend mo ah. Dahil baka mahirapan ka nang makahanap ng kagaya niya, Lindsay. Papadudot walang sino man sa mga kaibigan ko o kakilala naming pareho ni Ed ang nakakaalam na ako ang nagpapaaral sa kanya. Hindi naman sa kinakahiya ko ang bagay na yon, pero sigurado kasi ako na hindi nila ako maiintindihan. Ayoko na husgahan nila ang ginagawa ko, lalo na ang boyfriend ko. Bago ko pag-aralin si Ed, kapag sinasama ko siya sa family reunion ay madalas na tinatanong siya ng mga magulang ko tungkol sa trabaho niya. Legal na rin kasi ang relasyon namin noon at may trabaho na ako, kaya ayos na sa mga magulang ko na magkaroon ako ng boyfriend. Ayon nga lang, kahit na hindi nila sabihin ng diretsyo, ramdam ko na hindi sila ganon kaboto kay Ed para sa akin. Noong malaman ni na Daddy na hindi nagkaroon ng regular na trabaho si Ed, ay palagi nilang sinasabi na mas mabuti pa rin tapusin niya ang pag-aaral niya. Magkakaroon siya ng mas maayos na trabaho kapag naging college graduate siya. At sa totoo lang, yun din ang nagtulak sa akin para tulungan siyang makabalik muli sa pag-aaral. At dahil walang sino man ang nakakaalam na ako ang nagpapaaral sa kanya, ay sobrang humahanga ang karamihan kay Ed. Dahil ang buong akala nila ay pinag-aaral ni Ed ang sarili niya, papadudot. Ang init naman ng panahon ngayon. Parang tumatagos dito sa hawak kong payong yung init ng araw. Bakit kasi walang dumadaan na jeep papunta dun sa bahay ni na Ed? Kailangan ko patuloy maglakad. Bit-bit tong mga pinaprint niya sa akin para sa research paper nila. Lindsay? Uy Jane, anong ginagawa mo dito? Pinuntahan ko lang yung tita ko kasi may pinakuha siyang gamot na para sa mama ko. Diyan lang siya nakatira, malapit dito sa kinatatayuan natin. Ikaw, sino pupuntahan mo dito? Yung boyfriend ko, si Ed. Malapit din dito yung bahay nila. Teka, parang nakita ko nga siya kanina. Pamilyar na kasi mukha niya sa akin kasi palagi mo siyang pinopost sa Facebook mo. Talaga? Baka hindi siya yon kasi kanina niya pa hindi sinasagot ang tawag ko. Mukhang tulog pa siya hanggang ngayon. Yung gate ba ng bahay ni na Ed, color green? Oo. Tapos may mga paso ng halaman sa may harapan ng gate nila? Oo, tama ka. Kung ganun, bahay nga niya yung nakita ko at si Ed nga yung nakita ko na may kausap na babae kanina. Teka, babae? Anong babaeng tinutukoy mo? Sinong babae yun? Hindi ko kilala yung babae pero nakasuot siya ng uniform. Kung di ako nagkakamali, college student siya sa university na malapit lang din dito. Tapos bago umalis yung babae, nakita ko pa na... Nakita mo pa na ano, Jane? Lindsay, sorry pero mabuti pa kausapin mo na lang din mamaya si Ed tungkol sa babaeng kasama niya kanina. Ano ba talagang nakita mo? Nakita ko na hinalikan ni Ed sa labi yung babae bago umalis eh. Lindsay, kailangan ko na ring umalis. See you na lang bukas sa office ha. Bye! Nagkamali lang siguro si Jane sa nakita niya. Baka hindi talaga bahay ni Ed yung nadaanan niya kanina. Ay, makapaglakad na nga ulit. Teka, si Ed yung nakatayo sa may labas ng bahay nila. Hawak niya pa yung cellphone niya na parang may kausap siya. Samantalang hindi niya sinasagot ang mga tawag ko kanina. Ay, lapitan ko na nga yung gate ng bahay nila. Beb! Beb! Beb, nandiyan ka na pala. Sandali lang, bubuksan ko yung gate. Bukas na yung gate. Lika, pasok ka na. Sige, salamat.
Sino palang kausap mo sa cellphone? Yung kaklase ko lang. May tinanong lang siya tungkol sa research paper namin. Pero nung akong tumatawag kanina para magpasundo sa may kanto, hindi mo man lang sinasagot. Busy kasi ako kanina kaya hindi ko hawak ang cellphone ko. Busy kanino? Anong ibig mong sabihin na kanino? Nakasalubong ko si Jane, yung kasamahan ko sa opisina. Ang sabi niya, parang nakita ka raw niya na may kausap na babae, tapos naka-school uniform pa raw. Hindi naman pala siya sigurado. Malamang hindi ako yung nakita niya. Dala mo na ba yung pinaprint ko sa'yo na research paper namin? Oo. Eto nandito sa brown envelope na hawak ko. Patingin nga ako. Eto. Beb, nasan yung key points na kailangan naming aralin para sa research paper na to? Yung mga possible answers na pwedeng itanong sa amin ng professor namin. Hala, wala ba dyan? Pinaprint ko rin yun kanina eh. Kung pinaprint mo talaga yon, nandito lang yun dapat sa envelope. Pasensya na. Baka nga hindi ko na isama kasi nasa magkahiwalay na folder sila ng research paper na yan na ginawa ko. Ano ba yan, Beb? Magpapaprint ka na nga lang, hindi mo pa inayos. Beb, baka nakakalimutan mo na research paper mo yan. At responsibilidad mo na gawin at ipaprint ang mga yan. Hindi yung sa akin mo iaasa lahat. Sino bang pumilit sa akin na gawin to? Na bumalik sa pag-aaral? Na magpakahirap na intindihin lahat ng kailangan intindihin sa buwisit na college na to? Ed, hindi naman para sa akin to eh. Ikaw lang ang iniisip ko kaya pinilit kitang bumalik at tapusin ang college mo. Ang sabihin mo, kinakahiya mo lang ako sa pamilya mo kaya gusto mo na mag-aral ako ulit. Hindi totoo yan. Nagre-ring ang cellphone mo sa bulsa mo. Naririnig ko. Hindi naman importante itong tumatawag kaya hindi ko na kailangan sagutin. Paano mo nalaman kung hindi mo man lang chinek kung sino yung tumatawag na yan? Basta alam ko. Patingin nga ako kung sino yung tumatawag sa'yo. Lindsay, ano ba? Ba't kinukuha mo yung cellphone sa bulsa ko? Dahil gusto kong makita kung sino yung tumatawag sa'yo. Tigilan mo na nga yung ginagawa mo. Lindsay! Baby ko? Sino tong tumatawag-tawag sa'yo na baby ko? At talagang nakasave sa phone mo na ganito ha? Lakas naman ang loob mong mag-save ng ganitong tawagan nyo? Porke hindi ko chine-check ang cellphone mo? Ano? Bakit hindi ka magsalita? Babae mo ba? Ha? Iluloko mo ba ako talaga, Ed? Ano? Oo na! Sige na! Aamin na ako! Girlfriend ko sa school yung tumatawag sa akin na yan. Pero kaya ko lang naman siya naging girlfriend kasi naiintindihan niya ako. Mas naiintindihan niyang nararamdaman ko kesa sa'yo. Hindi kagaya mo na walang ibang ginawa kundi kontrolin ang buhay ko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito pa talagang igaganti mo sa akin? Pagkatapos ng lahat ng pagod at sakripisyo ko sa'yo, lolokohin mo pa talaga ako? Hindi naman kita pinilit na ibigay sa akin lahat ng bagay na yon, Lindsay. Hindi ko sinabi na pag-aralin at gastusan mo ko. Lahat ng yon kusa mong binigay sa akin. Kaya wag na wag mo akong susumbatan. Kasi kahit anong sabihin mo, alam ko naman na makikinabang ka rin sa akin sa oras na makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Papa Dudut, hindi ko alam na minamasama na pala ni Ed yung pagtulong na ginagawa ko noon para sa kanya. Pakiramdam niya pala ay masyado ko nang kinokontrol ang buhay niya. Kahit ng totoo ay hindi lang naman to para sa future naming dalawa kung hindi para din talaga sa sarili niya. Si Ed naman talaga ang nagbe-benefit sa huli sa mga ginagawa kong pagpapaaral sa kanya. Bonus na lang talaga na suklian niya yon kapag nakatapos na siya. Hindi ako maniningil ng kahit na anong bayad. Ang gusto ko lang ay maramdaman ko kung paano niya pinapahalagahan ang relasyon naming dalawa. Sa sobrang pagtulong na ginagawa ko sa kanya noon ay hindi ko napapansin na sobra ko na palang pinapaikot ang mundo ko sa kanya. Lahat ng oras, plano ko sa buhay at kung ano pa ay nakadepende na sa kanya. Dumating ako sa point noon na parang hindi ko na alam kung paano mabubuhay nang hindi siya kasama. Kaya nga gusto ko siyang umangat, gusto ko na kahit na hindi niya
Mapantayan kung anuman ang narating ko ay magkaroon siya ng sarili niyang achievements sa buhay. Kaya pilit kong ginapang ang lahat para sa pag-aaral niya, Papa Dudut. Pero hindi ko inaasahan ang magiging kapalit ng lahat ng ginawa kong sakripisyo noon para kay Ed. Na magagawa niya pa akong lokohin sa kabila ng ginawa ko para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng naging pagmamahal at sakripisyo ko. Papa Dudut, ayokong manumbat pero hindi ko na rin napigilan ng sarili ko. Ang gagawin niya na lang kasi para sa akin ay ayusin ang pag-aaral niya at maging tapat sa relasyon naming dalawa, ayun na lang pero hindi pa niya ginawa. Nang araw na yon ay tinapos ko na rin ang relasyon naming dalawa ni Ed. Hindi ko na kayang tiisin lahat ng ginagawa niya sa akin. Masyado nang naubos ang pasensya ko. Sinubukan niya pang ayusin ang relasyon namin pero hindi na ako nagbigay pa ng isang pagkakataon sa kanya. Sapat na yung ilang taon na pagtitiis at pagsasakripisyo ko para sa kanya. Ngayon, ilang taon na rin na wala akong karelasyon pero masasabi ko, Papa Dudut, na masaya ko. Kasi mas natutunan kong pahalagahan ang sarili ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa oras na ibinigay ninyo para basahin ang sulat ko at sana'y nakapag-iwan ng aral sa ating mga kabarangay sa araw na ito. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Lindsay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever!